Unfortunately, my dear brothers and sisters, there are some people in the world today who are called anti-vaxxers. Anti-vaxxers. They are those who do not believe in vaccines. They are against vaccination. They don't want to have anything to do with vaccines. And some of them even believe that COVID-19 is fake, that it is just an invention of someone or a group, conspirators, who would like to bring havoc to the world. Unfortunately, also for them, sometimes it is too late. When they got sick, they got infected, there is no more things, nothing can be done anymore because the virus has eaten up their systems. Nakakalungkot din sapagkat mga ilang taon na nakalilipas dahil sa iskandalo na nangyari dito sa Pilipinas tungkol sa mga bakuna, merong mga nanay na ayaw ng pabakunahan ang kanilang mga sanggol. Kaya tuloy, yung polio na dati-rati ay wala na, ay batay sa report ng DOH, ay muling bumalik. Nakakalungkot sapagkat nagdasal tayo sa Diyos upang tayo ay tulungan, nakagawa ang mga siyentipiko ng solusyon sa pamamagitan ng bakuna, ngunit tinanggihan ng ilan. Siguro, sinasabi sa atin ng Diyos ngayon, nagdasal kayo, tinulungan ko kayo, pinadalan ko kayo ng mga bakuna, pero ayaw niyong tanggapin. And who would be the losers? We. We are the losers if we reject the solutions being offered by the Lord. I think the gospel of today is something like that. The Lord in the gospel at the beginning says, "Everyone who acknowledges me before others, the Son of Man will acknowledge before the angels of God. But whoever denies me before others will be denied before the angels of God." Hindi natin pwedeng tanggihan si Jesus nang wala itong consequence sa atin. Pag tinanggihan natin si Jesus, katulad ng iba na tinatanggihan ang bakuna, kapag tinanggihan natin si Jesus, tayo rin ay kanyang itatatwa. At sino ang talo? Tayo. Itong mga salitang ito ni Jesus ay patama niya sa mga eskriba at mga pariseyo. Sa mga nakaraang araw, ang ebanghelyo natin ay tungkol sa kanyang pagbibigay ng mga masasakit na salita sa mga eskriba at pariseyo, sapagkat tinatanggihan nila ang handog ni Jesus na mabuting balita. They will deny Jesus. They will reject the offer of Jesus until the end. And they were the losers. Mga minamahal kong kapatid, yakapin natin si Jesus. Gawin natin siyang bahagi ng ating buhay. Sa mga kabataang naririto, si Jesus lang ang tanging kaibigan na hindi kayo iiwan. Si Jesus lang ang tanging kaibigan na hindi kayo ipagpapalit sa iba at hindi kayo gagamitin. Kayong mga kabataan, katulad namin, ay naghahanap din ng mga masasandalan.
Mga kaibigang mapagkakatiwalaan, remember this, only Jesus can be your true friend. Embrace Him and make Him part of your life. But there is a warning. Once you embrace Jesus to be your friend, you also embrace His cross. You also embrace His cross. Hindi niyo pwedeng sabihin, Lord, yayakapin kita, pero hindi kasama ang krus, hindi kasama ang paghihirap, hindi kasama ang pagsubok. Gusto ko lagi lang masaya. I'm sorry to say, embracing Jesus also means embracing the cross. We cannot have Jesus without the cross. We cannot. Jesus is our true friend, yes. But Jesus also brings with Him the cross. And He wants us to embrace it, just like Him. Si Jesus lang ang tunay nating kaibigan na hindi tayo iiwan, hindi tayo tatalikuran, lagi tayong mamahalin, hindi tayo ipapahamak. Tanggapin natin siya sa ating buhay. Pero tanggapin din natin ang dala niyang krus. Amen.